Ciao raga, musta naga? Allora, meron akong tatlong good news sa iyo dahil tatlong topics ang pag-uusapan natin sa video na are. Dahil yung bonus affitto 2024, yan ay nagsisimula na. Hanggang kailan ka pwede mag-apply at kailangan na linawin natin, alamin natin kung sino-sino ka ang pwede, ano yung mga requirements na kailangan, ano yung mga documents na dapat ihanda, at para ka kanino yung nagsisimula na ngayon na bonus affitto. Kasi hindi yan na para sa lahat Dahil iba't iba yung pagsisimula, yung mga date na isineset ng mga komune. So aalamin natin kung sino ka ng mga komune yung ongoing ngayon ang pag-apply ng bonus affitto. Kaya manood ka raga kasi baka ikaw ay kasama na ikaw ay makapag-apply kasi up to 2,000 euros ang pwedeng matanggap sa bonus affitto. Yung isa naman ay tungkol doon sa matagal ng bonus na yung iba ay alam na nila, nakapag-apply na, yung iba naman ay hindi pa sila aware diyan. So kailangan na linawin ulit natin kasi may natulungan kami nung isang araw sa aming opisina na i-apply namin siya ng bonus ito at siya ay nakatanggap ng 700 plus euros dahil sa bonus na in-applyan na yan. So i-discuss ko yan sa iyo para na sa ganun malay mo baka ikaw ay pupwede, di ikaw ay makapag-apply, makatanggap ka rin ng bonus. Ang isa pa na good news, di ka nabanggit ko na sa iyo dati doon sa isang nakaraan na vlog ko na kung saan ay ang reason kung bakit nagtaas ang bigla ng hindi masyadong ma-explain na malinaw yung mga easing ngayong 2024 ay dahil isinama ni IMPS yung mga natanggap, yung mga payments na ibinigay nila para sa Asenyo Unico. Kaya dito sa Italia ay maraming nagreklamo at over 6 million families ang naapektuhan yan at yung easy nila ay biglang tumaas dahil napasama yung natanggap nila para sa Asenyo Unico noong 2022. Kaya merong magandang balita dyan na raga, mamaya ay ipapaliwanag ko sa iyo. Kaya magpatuloy ka lang sa panood, umpisahan na natin, isa-isahin natin ang tatlong topics na iyan. Unahin na natin ay yung tungkol doon sa bonus na binanggit ko sa iyo kanina na naitulungan namin, na-assist namin yung isa naming kliyente doon sa aming opisina. Ngayon, ito yung matagal ng ongoing na bonus na medyo hindi aware yung iba. So sasabihin ko sa iyo raga ha, ito yung bonus para doon sa mga golf, doon sa mga laboratrice na nagkaroon ng anak. Ibig sabihin, syempre kailangan ay babae na nagtatrabaho bilang golf o kaya naman badante, basta nasa laboro domestiko, nagkaroon sila ng anak at hindi pa sumasapit sa 1 taon yung anak ay pwede pang mag-apply. Pero hindi lang yan ang requirement kasi kailangan din na ikaw ay member at ipinagbabayad ng kontributi ng iyong amo para sa Casa Golf. Yan ay matagal na nating na-explain at recently nga ay meron kaming in-assist dahil nagkaroon siya ng bagong baby. Siya ay merong F2 dahil yun yung code ng Casa Golf doon sa kanyang bulletin ni IMPS. So, in-apply namin siya, tinulungan namin siya at ito yung raga yung nakuha niya. So, nakakuha siya ng bonus para doon sa kanyang filyo na ipinanganak. So, yan ay 500 euros. And then, meron pa siyang mga espese sanitarie durante nung kanyang pagbubuntis, nung kanyang gravidansa. Kaya, yung mga nagastos niya na yan na 200 plus euros, yan ay narimborso din niya. So, bali, ang kanyang natanggap ay mahigit sa 700 euros. Kaya raga, kung sakali na ikaw ay nandyan din sa ganyan na situation, at maigi na ma-check natin kung gusto mo mag-inquire ka sa aming opisina, ari yung aming contact numbers, pwede ka na mag-inquire diyan. Kahit na ikaw ay nasa saan man sa Italia, basta mag-message ka, maaari ka namin matulungan sa bagay na iyan. Mali mo, entitled ka pala, makapag-apply ka para sa bonus na iyan, ay makatanggap ka ng bonus at malaking tulong din yan para sa iyong pamilya. Yung sunod naman na topic natin, na nabanggit ko sa iyo kanina na pag-uusapan natin ay tungkol doon sa ISE na kung saan yung natanggap para doon sa Asenyo Unico ay nagkaroon ng negative na effect para doon sa ISE 2024 dahil nga ng SIMS ay isinama, ibinilang niya na ready to
yung natanggap para sa Asenyo Unico noong 2022. Kaya maraming mga pamilya din sa Italia ang naapektuhan yan at biglang tumaas yung kanilang ISEE ngayong 2024. Ngayon, nabanggit ko na sa iyo na dapat ay hindi naman yan isasama dahil nga nang ang natatanggap naman doon sa Asenyo Unico, yan ay hindi ibinibilang na redito. Yan ay tax exempted, kagaya nung nabanggit ko rin kahapon doon sa isang vlog. Hindi yan dapat sama sa pagpa-file ng modelo 730 at kahit na dito sa ISEE ay dapat hindi rin yan isama. So dahil doon sa kawalan ng implementing rules na ginawa dapat at in-implement ng gobyerno, doon pa sa gobyerno ni Draghi, kaya yan ay napasama ngayon dyan sa ISEE. Kaya ngayon, ang good news Raga, dahil nga sa marami mga nagreklamo at ang sabi doon sa record ay over 6 million na families ang naapektuhan yan, ang sabi ng gobyerno ay yung natanggap sa Asenyo Unico, specifically doon sa taon na 2022 kung saan ay nagsimula ang pagbibigay ng Asenyo Unico, yan ay hindi na dapat na isama at hindi na ibibilang doon sa ISEE. Ngayon, hindi pa malinaw kung ano ang gagawin doon sa mga pamilya na naapektuhan yan at tumaas yung ISEE nila dahil nga napasama yung redito para sa Asenyo Unico. Ibinilang na redito ni IMSS yung natanggap sa Asenyo Unico. So ngayon Raga, maghihintay tayo. Ang importante ay tinake into consideration na nila na talaga na dapat na alisin yan sa ISEE. So sa susunod na mga araw, abangan mo pagka malinaw na yung instruction nila at meron na silang sinabi kung ano ga ang dapat na gagawin or meron kang gagawin o wala, ano ga ang dapat na magiging steps para mapababa yung ISEE or kung ano man ang dapat na gagawin ay babalitaan kita Raga tungkol diyan. So ngayon, asahan natin na sa susunod yung mga ISEE natin ay hindi na biglang magtataasan dahil nga nang hindi na dapat nila isama yung natanggap na payment para sa Asenyo Unico sa pagko-compute ng ISEE. Okay Raga, sana naging malinaw yan. Next topic naman tayo, yung patatlo at ito ay good news dahil tungkol sa bonus sa FITO dahil nagsisimula na yan. Okay, ang kailangan na requirement sa pag-a-apply ng bonus sa FITO na ito ay kailangan na meron kang speed. Kasi mag-a-apply ka online, dapat na meron kang speed para makakalagin ka doon sa dedicated na website. Tapos, yung tumitira, yung umuupa, may part yan, siya mag-file ng dumanda. Tapos, meron ding part na gagawin yung proprietaryo, yung may-ari ng bahay. Kailangan din na mayroong valid na ISEE ngayong 2024 at dapat ay hindi lalampas sa 26,000 euros ang ISEE. Siyempre, kailangan ay mayroong valid din na kontrato di locazione or yung kontrato di affitto at kailangan na yan ay registrato siyempre sa Agenzia delle Entrate. Kailangan din na doon sa time na pag-a-apply sa pag-file ng application para sa bonus affitto, kailangan ay at least 6 months nang nakatira doon sa bahay na yon. Isa pa na requirement, kailangan din ay hindi pinapaalis, okay? Walang isfrato doon sa bahay na tinitirhan. At dapat din ay walang pagmamay-ari na isang bahay na naandine sa Regione Lombardia. Meron pa nga isang option na yung matatanggap na bonus ay maaari na madagdagan ng additional pa na 500 euros kung ang kontrato di locazione ay canone concordato. Gaya ng ating binanggit kanina, ang maaari na matanggap na bonus dito sa bonus sa FITO na to 2024 ay up to 2,000 euros. Ngayon, kailan ga itong application na to para sa bonus sa FITO? Ito ay nagsimula na. Okay, yan ay ongoing na. Mula pa nga noong February 27, 2024 hanggang April 9, 2024. Yan ay pala matagal nang sisimula at matatapos sa April 9, 2024. Palibhasa nga ito ay sa ibang komune dahil kailangan nating alalahanin na ang bonus sa FITO, gaya ng aking na-explain na dati pa, ayan ay isineset ang implementing rules ng komune di residenza. Sila yung nagsasabi kung kailan ka magsisimula, kung magkano, ano yung mga requirements, paano ka matatanggap yung bonus, at saka sino-sino ka ang pwede na mag-apply. Kaya nga dapat na lagi kong ina-advise sa iyo Raga na i-check mo, mag-i-inquire ka lagi doon sa iyong komune di residenza kasi nga sila yung makakaalam kung kailan ka magsisimula ang pagbibigay
or kung kailan ka magsisimula ang application para sa bonus sa Fito. Kagaya ng pinag-uusapan natin ngayon, yung pala nagsimula na noon pang February 27 at matatapos ang application until April 9, 2024. Kaya Raga, maigi na i-check mo rin doon sa iyo kasi baka ongoing na rin or malapit na magsimula ang bonus sa Fito dyan sa iyong komune di residensa. Ngayon, linawin natin na i-specify natin kung sino ga ang komune na kung saan itong bonus sa Fito ay nagsisimula na at noon pang February 27 nagsimula at matatapos ngayong April 9, 2024. Medyo marami areha kaya babasahin ko sa iyo Raga ha. Okay, yung mga residente doon sa Comune dell'Ambito Distrettuale Visconteo Sud Milano. So are-are yung mga komune ha. Basilio, Binasco, Casarile, La Chiarella, Locate di Trujillo, Novillo, Opera, Pieve Emanuele, Rozzano, Vernate at saka Zibido San Giacomo. Yan yung mga komune na kung saan ay kasama dito sa pinag-uusapan natin na bonus sa Fito. Okay, ulitin lang natin ha. Ang maximum amount na matatanggap pagka naaprubahan din sa bonus sa Fito na are para dyan sa mga komune na yan na binanggit natin ay up to 2,000 euros. Nagagamitin yan pambayad dun sa upan na maaari na babayaran pa o doon sa mga nakalipas or hindi nababayaran pa ng mga upa para doon sa mga buwan na lumipas. So yun Raga ha, kung halimbawa yan naman ay di nila ang di sa Milano, kung halimbawa ang kailangan mo ng assistance ay di pwede ka na magpunta o mag-inquire sa aming opisina para kung halimbawa gusto mo na mag-apply at ikaw ay qualified, pwede ka na tulungan namin para ikaw ay makapag-file ng demanda na iyan. At kung ikaw naman ay taga-ibang komune, taga-ibang probinsya ka, ikaw ay nakakapanood ngayon, ulitin lang natin Raga ha, hindi ko lahat ma-check ng mga komune kung nagsisimula na dyan sa iyong komune di residensa ang bonus sa Fito o hindi pa. Pero for sure na ngayong taon na to, 2024, ay meron ulit na bonus sa Fito. Pero ang tanong lamang ay kung kailan ka magsisimula at saka paano mag-a-apply. Usually, doon sa mga komune di residensa ay halos gayon-gayon pa rin naman ang processing. Ang kailangan nating malaman ay kung kailan ka magsisimula. Kaya dapat na laging i-check at mag-i-inquire dyan sa iyong komune di residensa. At kung sakali na dyan sa inyong komune ay mayroong bonus sa Fito at medyo hindi malinaw sa iyo yung mga dapat na gagawin o yung mga requirements, pwede na isend mo sa akin yung info na yan, balitaan mo ako para na sa ganun ay ma-check natin at ma-explain din natin para na sa gayon ay malalaman din at magiging malinaw din doon sa ibang mga Raga. Raga, umaasa ako na naging malinaw sa iyo at nakatulong sa iyo ang content ng vlog na are. Paalala lang ha, dahil ngayon ay Father's Day na, baka sakali na gusto mo magpadala doon sa mga special na tatay doon sa Pilipinas, gusto mo magpadala, alora, samantalahe na 61 pa ang palitan sa TapTap Send. Magda-download ka lang naman ng app niyan and then pwede ka na magpadala kahit na ikaw ay nasa saan. Basta ikaw may smartphone lamang, meron kang internet at saka syempre dapat may laman yung iyong konto kurente, makakapagpadala ka na. Libre ang pagpapadala, walang service fee, walang charges na dapat nababayaran at meron pang ang bonus na matatanggap doon sa first transfer kapag ginamit mo yung aking promo code na RAGACHAD. Raga, sana ay makatulong din sa iyo ang TapTap Send para na sa ganun ay umaluan ng iyong buhay, mas madali ang pagpapadala at ikaw ay makatipid pa at ma-enjoy mo yung mataas na palitan. Kaya Raga, i-TapTap Send mo na yan. Grazie Raga, alla prossima!